Hello? Hello po, ngayong gabi. Hi, mayong Mayong gabi. gabi. Mayong gabi po. Okay, mayong gabi. Anong pangalan po? Jake, Ano po? Hello? am I loud and clear? No, naka-headset ka po ba? Hindi po. Loudspeaker? Opo. Wag po. Handheld lang po tayo. Okay. Anong name? Jane po. Jane. Yes po. Ilang taon na si Jane? 26 po. 26. And you're calling all the way from? Pwede po bang Visayas region lang? No, what part of, Yan ako. kala mo naman isang dipa yan. Anong part na ng Visayas region? Iloilo po. Ilongga ka? Opo, sir. Oh, mga malambing kayo, ano? Hindi naman po. Pwede mo- Depende. But generally, malambing kayo, di ba? Yes po. Sabi daw nila, pag nagsasalita, kahit daw galit, malambing pa rin. Pero galit Dami naman. nagsasabi ko. Anong ginagawa ni Jane sa buhay? My profession po is I'm a licensed embalmer. License Pero in po, Balmer. Yes po. Pero I'm not practicing it right now kasi for some personal reasons din. Pero ngayon po isang sales staff sa isang Big shop. Meron palang course ng embalming talaga. Yes po. Meron po Ah. sa Iloilo. School po siya under sa isang funeral home. Oh, Tapos, talaga. Meron sa Cebu, meron din sa Manila. Talaga. Bakit Yes. medyo medyo niche yung market na yan, tama no? Opo, sir. Bakit mo naisipan yon? Kasi karamihan ng mga kahit ako, 'di ba, squeamish tayo pagdating sa cadaver, no? Po. 'Di ba, karamihan squeamish when it comes to cadaver, 'di ba? Opo, kasi yung first choice po kasi ng course ko is nursing. Pero yung nanay ko kasi sabi niya, mag-try ka ng ganito kasi pag lumabas ka daw sa bansa, malaki yung yung sahod. Specifically sa Singapore daw po, malaki po talaga. Pero nagta-try pa rin po akong mag-apply. Pero naka-work na po ako, pero wala po kaming family business na related. Normally, yung mga nag-aral ng embalming, meron owners. Opo, mga anak. Mga Yes po, anak. mga anak usually. Yun po. Hindi ka takot. Hindi po. Talaga. Pwede kitang iwanan sa isang kwarto, doon yung patay, okay sa'yo. Kaya. Opo, kasi nung sa Manila po ko, nakatrabaho din po ko dyan sa Araneta Avenue. Tapos, ang dami iniwan po ko. Ang dami dyan di ba? Opo. Talaga. Nakailan ka na siyempre, parang OJT, ganyan, di ba? Nakailang cadaver ka na? 2019 po ako nag-start. Tapos nag-stop po ako last year, January. Mga around sobra 100 na rin siguro. Talaga? Opo. Kasi nag-start po ako nung COVID. Kasi dito, nag-apply po ako dun sa isang funeral homes na sila lang yung may cremating, ganun ba, yung cremation. Totoo Tapos, ba na dagsa po talaga. Talaga? Totoo ba na na mayroong, di ba yung, pag sinabing rigor mortis, yun yung pag-stiffen ng body after death, tama na? Opo. Yun ang rigor mortis, no? Opo. Totoo ba na na bago mag-set in yung rigor mortis ba yun? May mga bangkay na biglang kikilos, parang huling ng Parang, muscle? sa experience ko po, parang wala naman po. Kasi Pero sa pag-aaral mo, meron na ba? parang wala naman po na mention na ganun. So, yung mga nasa reels pala ay mga joke lang, mga saraulin. Yung biglang kikilos, ko po, tapos wala naman. wala naman. Wala naman po. Kasi na po ako dito sa isang establishment na sila po yung kumukuha ng mga less privileged ba? Sila yung sa may government. So, minsan yung mga patay is 2 to 3 hours, mainit pa, ganun. Talaga? Tapos, opo, meron ganyan na instances. Okay.
Pero halimbawa gano'n, kumilos, matatakot ka ba? Oo naman po. Pero parang so far sa experience ko, wala pa naman. Siguro magugulat ka lang pero kumbaga Oo. maiintindihan mo na. Oo, talaga. Kasi syempre kakaiba yung profession mo no? Opo. Parang same lang, yung kasi, yung ratio namin dito sa Philippines, nung nag-aaral ako 29, 1:1,000 po, Papa Jack. Eh, dahil pera pala dyan. Opo, pero pag dito ka po sa Pilipinas at hindi mo sariling funeral home, maliit talaga. Pag dito sa probinsya, maliit talaga siya. Pero pag sa Manila, may nakausap ako, yung si Kamorge, nakakausap ko kasi yun sa may social media. Sabi niya daw sa Manila malaki yung rate, 3K daw per head. Per cadaver. Per body. Opo, malaki din sa Manila yung rate. Okay. May balak kang i-pursue yan? Opo, siguro mga pag na ako, apply na ako papuntang labas ng bansa. Specifically. Pasensya ka, tinatanong ko ha. Okay lang kasi, po. Di ba, interesting kasi, di ba? Interesting eh. Unique din po kasi yours eh. Kakaiba siya kumbaga. Kakaiba siya. Tsaka matibay ka ha, para di ba? Kasi naalala ko yung... Hindi pa naman po ako po. Naalala ko yung lolo ko kasi. Sorry, ikaw muna. Hindi pa naman po ako nananaginip ganun. Hindi pa naman nakakaramdam. Hindi pa naman po. Kasi yung lolo ko nung na-deads, nilipstickan nila, tas hindi na ikalat masyado. Sabi sa akin nung nag-iimbalsa mo, ikalat mo kayong lipstick ng lolo mo. Pwede naman po kasi minsan meron talagang na yung family mag-makeup. Hindi yun, natakot ako. Tapos hindi ko magawa-gawa. Kasi natatakot ka. Hindi lahat ng tao gaya mo eh. Di ba? Hindi naman ang medical course ko eh, di ba? So ang ginawa ko, ang una kong hinawakan sa lolo ko, yung ilong niya. Tapos parang kahoy ang tigas. Kasi na po eh, may formalin na po eh. Pinitik ko. Kasi di ba parang pangatlong araw bibihisan nila yung lolo ko eh. Parang ganun. Papalit damit. So pinitik ko yung ilong. Ang tigas, parang kahoy. Kasi ayoko hawakan yung bibig. Kasi ng formalin. Gamot. Opo. Ayoko hawakan yung bibig kasi syempre, ini-imagine ko baka kagatin ako ng lolo ko, di ba? Parang, kahit alam ko hindi naman, dahil syempre hindi ko profession, takot ako, di ba? May, baga. Ang tibay mo naman, nakakatawa ka naman. Anyways. Meron pa po kasing nagtatanong din na about po pag kinukuha daw yung i-clear up ko lang yung internal organs. Meron talaga nagtatanong hanggang ngayon yan, Papa Jack. Pero hindi yun kinukuha actually. Kasi 'di ba, yung iniisip ng iba kinukuha yung yung internal organs daw, ginagawang di ba ko parang ganun yung mga nila iniisip nila. Pero hindi po yun pwede kasi nasa law po yun na. Bawal yun, dapat, bawal yun. Opo. Kasi kinukuha lang po yun if ever i-autopsy or am I loud and clear po? Kasi yung bahay namin kasi nasa ng kalsada. So kumbaga yun kailangan ng yan, di ba? Ng medical legal yun para... Opo. Pag may foul play or hindi po alam yung cause of death. Tapos, yun. Tapos yung gumagawa nun is yung SOCO talaga. Or NBI. Galing. Tapos, after nun, pure formalin lang po. Nilalagay sa timba. Tapos, binabalik siya sa tiyan. Ganun. Tawag nito, alam mo yung kwento ng utak ni Albert Einstein? Nano po? Yung kinuha yung utak niya. Hindi mo alam yan, yung kwento na yan? Hindi po. Oo. Nilibing siya ng walang laman yung ulo niya. Kinuha yung brain niya ng isang surgeon para aralin kung anong pagkakaiba ng utak niya sa normal na tao. Hanggang ngayon, nakagarapon pa rin somewhere yung utak niya. Pero pag ganun po, pag autopsy kasi, di ba, yung sa ulo, yung brain, dalawang klase po kasi yung autopsy, partial and complete. Pag partial po kasi, yun, sa brain lang muna. Pag hindi makita yung cause of death doon sa brain, nag-open up na sa may chest, slowly na makikita yung yung cause of death. Yan ang pag
Yan. Oh, at least, di ba? Napaliwanag mo sa amin, di ba? Opo. May namatay na kaya sa sarap, no? Sa ano po? Sa sarap. Anong kinamatay niyan? Sa sarap? Ha? May kwento ako dyan, Papa Jack. Ay, takbo. teka lang talaga. Kasi meron po kasi last time, Teka lang muna. Allowed ka bang ikwento to? Baka hindi ka allowed, ha? Opo, hindi naman wala naman. Oh, wala na lang Hindi ko details. naman O, sige. kilala yun. Oo. Confidential naman. Hindi ko naman kakilala. Mm. Tapos yung namatay daw sa Viagra. Tapos, tapos yung niya, usually kasi pag nag-drain na po ng dugo sa katawan ng tao, is yung private part ng lalaki is hindi talaga yun tumatayo. Pero yung sa kanya, Papa Jack, tumatayo pa rin kahit after na mag-drain. Talaga? Opo. Parang first time ko yung encounter na ganun. Anong gagawin niya pag ganun? Wala po. Wala. Babatiin mo, hello! Share ko lang. Share ko lang kasi usually kasi Papa Jack, na talaga siya. Parang weak na ba? hindi na tumatayo. Kumbaga, hayaan mo na nga mag-change topic na nga tayo. Okay. Well, anyways, sinamantala ko lang yung pagkakataon kasi very niche kasi yung mo, yung profession mo. Galingan mo, sanay, kayaman mo yan, di ba? Sana po. Sana. Anyways, may asawa na ba si Jane? Wala po. Wala. Ba't ka tumawag sa akin? Meron po kasi akong manghihingi po ako ng advice. Kasi, ganito po yun, Papa Jack. Meron po akong partner, which is way younger than me, which is 23 years old. Siya, ngayon. Kumakasabi ka naman ng wait, 3 taon lang yan. Hindi gaano malaki ang gap na yan. Tapos Papa Jack, kasi on-off rin po kami. Okay. Tapos yung yung way of living niya kasi, pero estudyante pa siya ha. Dealer, poker. Parang related doon. Nang? Dealer po sa poker. Gambling. Diba, sabi nga nila, Papa Jack, pag yung tao is sa sugal, is lahat ng bisyo nandiyan na talaga. Kadugtong na, parang gano'n. Opo. Okay. Ngayon po, yung last na babae kasi ang dami kasi Papa. Yung last na babae po kasi ngayon is buntis po. Tapos, yung worst is, in-anxiety kasi ako pag kinikwento ko yun. May anak at asawa. Yung babae. Yun po. Tapos, pero nung time na silang dalawa is, talaga kami, naghiwalay po kami. Okay. Pero ngayon, parang wini-win back na ba ako. Hindi ko alam anong gagawin. Nag-break kayo, nakabuntis siya ng iba. Opo. Gaano katagal kayo magka-relasyon bago kayo nag-break noon? Around, na po, over a year naman. Pero Okay. parang ang tagal na din po kasi na kami kaagad sama na po. Bago kayo nag-hiwalay, 1 year na kayo magjowa. Opo. Okay. Gaano katagal kayo naghiwalay? What do you mean po na naghiwalay? Ngayon? Di ba nakabuntis siya, naghiwalay kayo, di ba? Opo. Gaano katagal na kayong hiwalay bago siya makabuntis? O yun muna. Yun nga yung rason bakit kami naghiwalay yung babae niyo. Nakabuntis siya? Kala ko Opo. Kasi itong una kasi Papa Jack, parang pinazzle out ko lang siya. Pero yung gut instinct ko talaga lagi is tama. Yun. Tapos nung huli, na yung husband sa akin. Pero hindi. Tatay ng anak ng babae. Okay. Na nag-PM na sa akin sa social media na ganun daw. Bakit ka nasama sa kwento? Yun nga kasi hindi ko nga alam bakit piniem niya ako kasi nagtanong lang siya kung alam ko daw, kung ano yung nangyari. Doon ko na nalaman na ganun. Okay. Nabuntis. Pero wala kasi akong concrete evidence na about sa kanila. Pero yung
puzzle ba? May mga feeling ka na, nagbalikan na ba kayo o hindi pa? parang wini-win back nga po Ah. niya ako. Anong balak niya yung bata gano'ng kalaki na? Hindi, buntis pa nga lang. Nagdadalang tao pa rin ngayon. Opo, nito lang. Mm. So ano po yung magandang gawin doon? Wala, let go Tapos muna. ano, Let go muna. Ano bang dapat gawin? tapos ngayon sa akin nagtatanong yung babae kung ano daw ang dapat. Kasi ano na siya nag-communicate na kami. Na, yun, inamin niya na totoo yung mga hinala ko. Saan doon niyo nakilala yung girl? Yun pa, isa rin yun. Kasi nagkakilala kami sa isang birthday ng kaibigan. Nandun yung babae. Naku. Nandun din ako. Mhm. So, nung magkakilala kayo, nung nakilala niya yung Pero girl, you were in the same event? Yes po. Ibig sabihin, nung time na nakikilala niyo palang yung babae, may tama na siya doon. Pero doon po yung unang gut instinct ko po, Papa Jack. Kasi yung the way siya tumingin at sa babae, same sa akin nung first naming Akala ko kasi hindi ko muna mind nung una. Pero nung huli na, yun, ko na siya, na-puzzle out ko na yun talaga. Yun na yung babae. Okay. Oh. So wala siyang balak panagutan yun kasi win-win back ka niya eh. Yan nga, ang sabi ng babae sa akin is yung sa na lang daw, sa anak na lang daw. Pero yung babae, sabi ng babae is kahit wala naman daw yung lalaki is okay naman. Kasi siya nagkukwento siya sa akin na gano'n. Ano po yung magandang gawin? Mag-abroad ka na lang. Mag-abroad na lang. Tigilan mo na yan. Hindi ko alam, no? Alam mo, kaya yung tanong ko, parang mukha kong tanga magtanong dito. Kasi gusto kong ma-realize mo habang tinatanong ko, di ba? Hindi mo ba nakikita magiging sakit ng ulo mo to down the line? Tapos nagtatanong ka pa kung anong gagawin mo? Tapos ano po kasi yun eh, kung iisipin is, kahit hindi na ako magbilang sa daliri kasi Papa Jack, ilang beses na din. Parang ganun nangyari. Pero ito yung pinaka-worst. Is nakabuntis ng iba. Buti magaling ka sa work mo, no? Tanga ka sa pag-ibig, no? Diyos ko, Lord. Na? Tapos nakausap ko yung nanay, Papa Jack. Kasi wala na ring babaeng nakakaano sa anak nila, nakakaintindi, gano'n. Parang tinatali na ako. Sabi niya magpakasal na lang daw kami, baka titino yung anak niya. Bakit why does it sound like it's as if it's transactional? Ba't parang walang love? Sino po, ako? Or siya? Yeah, ikaw. Bakit walang love? Hindi, parang ang dating sa akin, i-consider mo na balikan siya bilang solusyon lang para pagbigay niya magulang niya dahil nagbabalik siya sa'yo. I mean, unang-una sa lahat, Jane, hindi mo kailangan itanong to kahit kanino. Alam mong sakit ng ulo ito in the making. Eh. Tama, mali? Tama. Ano mabalikan? Ha? Po. Bakit Parang nawala po. Hindi, bakit mo pinag-iisipang balikan? Hello? Yan, okay na po. Bakit mo pinag-iisipang balikan? Tataka naman ako sa'yo. Hindi naman po ako bumalik yun nga. Hindi, bakit mo pinag-iisip? Hindi yan yung tanong ko. Bakit mo pinag-iisipang balikan? Kasi mahal.
Ha? Ganon. Mahal ko pa rin. Mahal mo pa rin. Opo. Pero alam mo na magiging sakit ng ulo to, tama? Opo. Alam mo, bakit mo pagagawin? Bakit even to contemplate of going back to him, bakit kasama sa sa consideration mo? I want this to come from you. I want you to realize this. Bakit? I-defend mo sa akin. Baka maintindihan ko. Why do you consider the idea of going back to him? Kasi hindi mo tatanungin to kung hindi mo kinoconsider yun. Kasi parang ako na lang yung taong nag-iintindi sa Ha? kanya. Ganon. Ano na? Parang ako na lang yung taong nag-iintindi sa kanya. Ang feeling mo naman? Hindi kasi No. Apaka-feeling mo naman? Nag-uusap kasi kami. Kahit na. Para sabihin mo ikaw Sabi nakakaintindi sa kanya, hindi alam mo hindi totoo yun? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Diba? Hindi totoo yun. O ano pa dahilan? Bakit mo kinoconsider? Yan po. Yan nga po. Mahal ko nga. Ikaw kaya mahal ka kaya niya? O gagawin kanyang escape kasi ayaw niya ng buhay na meron dahil pag nakatuloy niya yung babae? Hindi ko din po. Dapat alam mo, niloko ko niya eh. Kung sakaling di tayo magkausap ngayon, kung walang Papa Jackson, wala kang mapagtanungan, ikaw lang magde-decide, walang pwedeng tropa na pwedeng hingian ng advice. Babalik ka sa kanya? Hindi ko po alam. Asan ba yung formal niya? Ano ka ba? Alam mo, di ba, you know very well that this is a headache and a heartache in the making. Hindi mo nakikita. Kayo nakipagtalik siya sa iba at palagi mo one time lang yon. Tapos ikaw mga kanta nga, sumali ka pa sa kwento nila, kausap mo pa yung girl? Kausap mo pa yung nanay ng girl? Ano ka ba? Hindi, yung nanay niya ng lalaki. Ay, Tapos yung babae, nakausap ko na din. Kahit na, ba't kausap mo sila? Nakipag-break ka na, di, umalis ka na sa eksena. Ang dahil pwede maging relasyon na hindi masakit ang ulo mo. Ang dami pwede maging relasyon na hindi, bakit ba ako high pitch? Ay, nako. Hindi ko na po alam yung gagawin mo. Nagets mo ha? Opo. Bakit? Why? Anong tanong yan? Yung tanong may alam ko na yung parang gano'n. Ano ba yung ginagawa niya sa akin, Papa Jack? Manipulation ba yun? The fact Nagtatanong na pa kaya ako, mong tanongin yan, ibig sabihin aware kang minamanipulate ka. Ba't pala naman? Ha? Kasi mas bata pa yung nakamanipulate. Andun na tayo. Wala naman sa edad-edad yan eh. Diba? Has nothing to do with age. Tsaka ang lapit naman ng generation nyo eh. Hindi mo na iisip ng panahon happy-happy kayo, mayroon na katalik na iba pag hindi kayo magkasama. Gabi no. In one roof pa kami. Tapos gano'n. Grabe no? Tapos andyan ka pa rin nga, nagkatanong ka? Ay, hindi. Anak ko. Kino-contemplate mo? Hindi, the fact that you even consider this, it's crazy. Just the fact alone that you consider this is just crazy. Hep hep. Right.
Yan. Bakit? Dahil pwede maging jowa, dahil pwedeng magmahal sa'yo. Bakit doon ka sa ano? Alam mo magiging sakit na Nagloloko. Paano ba? Pwede ba yung magmahal hanggang maubos? Ano yon? Alam mo, nababad trip. Ano yon? Wala. Pwede bang? Magmahal hanggang maubos. Okay. Nakakainis yung tanong. Pero sagutin natin. Gusto mo maubos ka pa? Gusto mo umabot ka sa puntong maubos ka? Pero wala na. Isang ano lang. Isang usapan lang. Ganun. Hindi yan ang point eh. Bakit mo hahayaang umabot sa puntong ubos ka? Parang wala na. Ano? Ang Kasi pusang... Alam mo, sorry mga kaibigan, I don't know if you guys can feel that I'm a little bit detached from the conversation. Kasi this is something that anybody, not me, not anybody else, will even have to pitch in any form of advice. Kasi maliwanag dapat yung gagawin mo dito eh. Hindi dapat tinatanong to kahit kanino. Nag-agree ka naman, di ba? This is heartache and headache in the making. Tama? Opo. Then why? Bakit parang malambot mo nga eh? Ano yun? Ano yun? sorry. Kailan nag-usap? Ng lalaki? Hindi, boyfriend? yung... Ng ex? Oo, kailan nag-usap? Nito lang. Kailan yung neto lang? Yung masagot mo. Mga bago ka tumawag. Magkasama kayo? Hindi. Sa chat lang. Sa chat. Kailan kayo nagkita? Kanina, umaga. Kailan huling nagtalik kayong dalawa? Wag mo akong... Kailan? 3 days. Kailan? 3 days ago. We? Ang tanga, no? Hindi nga, totoo, 3 months ago? Mm-mm. Okay naman. Hindi ko pa. Hep, hep! Hep, hep! Ang tanga ko talaga. Malala. Ilang buwan na yun siya ng babae? 1 month daw. Sakto talaga. Samahan sa rin ng... Ganito gawin natin. Sige. Kung hindi mo nakikita ito from your own vantage point, tignan natin sa vantage point ng babae. Okay? Ito na lang. I will appeal to your humanitarian side. Ready? Uy, tinatanong ka. Pa. I'm going to appeal on your humanitarian side. Okay? Apa. Okay, ready? Apa. Okay. Jane, may babaeng buntis. Whether ginusto niya o hindi, yung babaeng buntis na yan, sa puso niyan, there's a glimmer of hope na baka mabuo niya yung pamilya na yan. Tama? Binigay niya sarili niya eh. She must like that guy a little bit more. Huy! Wait lang po, Ano Papa ba yan? Jack. May ano lang po ko. Hindi ko po alam kung narinig mo po kanina sinabi ko may anak. So what? Ay, may asawa at anak yung babae? Opo. Ha, nagtaksil yung babae? Opo. Mas malala. Oh, Yan nga. o lumayo ka na lang. Huwag na, ate. Matadamay ka pa sa gulo dyan. Buti hindi siya hinahanti ng asawa. Oo, yun nga yung ano ko, yung point ko nung sinabi ko sa kanya. Hindi, ang tanong dito, paano, gano'ng ka-sure yung lalaking niya na siya yung tatay? Kung may asawa yun.
Kasi daw, yung lalaki kasi is nagtatrabaho ng malayo. Tapos yung babae dito naiiwan sa bahay ng lalaki. Tapos doon pa daw nangyayari. Ganun. Tapos, yun na. Tapos yung lalaki lang daw ng babae, yung ex ko. Well, alam mo ganito yan. Jane, no? Masyado na magulo yung sitwasyon na yan. I mean, the best thing you can do for yourself is to remove yourself from the situation. Opo. Diba? I want you to disassociate from the entire thing. Humiwalay ka sa buong pangyayari na yan. Ikaw yung victim dito. You deserve a little bit of yung tipong peace of mind naman. The term is disassociate. Sabihin mo nga. Disassociate. Oh, islang. Oh. Isa pa nga. Disassociate. Ano yan? Anong shit? Parang minura mo ako dun Hindi Ano yan? Disassociate. Yeah. You don't need me. You don't need anybody else to give you this kind of advice. Ano ka ba? Mas ka na dyan? Ano kasi, isa pa papadya. Kasi yung parang kinonsider ko yung sinabi ng nanay na para daw tumingin yung anak niya. Ano na? Para daw magpakasal na ng anak. Huwag mong hayaan gawin ka lang solusyon ng taong pag-aalayan mo ng puso mo. Ano ka ba? Ano? For he wants to be with you for convenience because you're some kind of an escape para sa kanya. Ano ka ba? Kanina bang nag-uusap tayo at pinag-uusapan yung profession mo, matalino ka pakinggan. Patanga ka ng patanga. Pero sa pagmamahal. Ano ka ba? Sorry. Yun nga yung sabi nila. Wala kang pakialam sa nagsabi sa'yo. Wala man na itulog yung mga yan, di ka man nakinig. Pag sa pagmamahal kasi nagiging tanga yung tao. Isa na Dami naman kayo. Ikaw lang nakausap ko. grupo. Tama na. You don't need, wala kang kailangan na matalinghagang salita from me, anything profound. No, you don't need that. Because this is basic. Ano ka ba? Basic to. Okay? Opo. Kailan kayo naka-schedule magkita ulit? Hindi ko po alam. Wag na. Hindi ko po Tapusin mo alam. na. Alam mo, someday, one day, Jane, papasalamatan mo ang sarili mo na iniwan mo siya at nag-iba ka ng direksyon sa buhay. Maniwala ka sa akin. Medyo masakit to. Iiyakan mo to. But one day, you'll be thankful. You're going to appreciate the pain that you can feel now na pwede mong pagdaanan ngayon. Magiging proud ka sa sarili mo one day soon because of the decision na umalis sa sitwasyon na yan. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Po. Sabi ko nagkakaintindihan tayo. Opo. Okay? Opo. Sige na. Huwag ka na makapagkita dyan, ha? Magkita kayo siguro, Opo. pero to finalize things na lang. Opo. Okay? Opo, Papa Dya. Mag-abroad ka na lang. Totoo yan, seryoso ako dun. Mag-move on sa abroad. Diba? Alam niyo kayo mga babae,
Taasan nyo standards nyo sa lalaki. Taasan nyo. Huwag yung tinitiis yung mga katsipan na kaya ibigay sa inyo ng lalaki. Huwag nyo hinahayaang parte kayo ng option. Dapat kayo ang only one. Dapat kayo kayo ang main thing. Hindi dapat kayo yung pag nagkalintik-lintik doon, ikaw yung solusyon. Diyan ka naman eh. Hindi pa pwedeng ganun. The very moment na diniis mo yan na makakasanayan mo na yan. Alam mo, eto Jane, kwentuhan na lang to ha. Marami na ako nakausap na one time nila nasubukan maging kabit, buong buhay nila pumapayag sila. Kasi nagawa nila, kaya ko pala. Nakikita ko pala yung pwede ma-enjoy sa pagiging pangalawa, sa tinitiis lang, tinitipid ka lang sa pagmamahal. So hanggat maaga, taasan niyo yung standards niyo. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Sige na, matulog ka na doon. Sige po, Papa Jack. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan. Ayan po mga kaibigan, si Jane. Ayan. Siya isang licensed embalmer. Alam mo, dapat yun na lang pinag-usapan namin no?